Isipin niyo ito, nasa bahay kayo ng mag-isa, siguro ay nag-e-enjoy sa panonood ng paborito niyong teleserye o nagbabasa ng magandang libro at bigla na lang nakaramdam kayo ng mabigat na presyon sa inyong dibdib. Ang inyong kaliwang braso ay nakakaramdam ng kakaiba at pamamanhid. Nahihirapan kayong huminga. Inaatake na pala kayo sa puso at walang ibang tao sa paligid para tulungan kayo. Ang nakakatakot na sitwasyong ito ay nangyayari sa napakaraming senior citizen bawat taon. Inaatake sila sa puso habang sila ay nag-iisa. At narito ang isang nakakagulat na katotohanan na hindi alam ng karamihan. Isang napakahalagang pag-aaral mula sa mga nangungunang doktor sa puso sa Europa ang nakatuklas na ang mga senior na alam kung ano ang gagawin sa unang 60 segundo ng atake sa puso ay napataas ang kanilang tsansa na mabuhay ng malaking 73%. Tama po ang inyong narinig. Ang kaalaman kung ano ang gagawin sa loob lamang ng 1 minuto ay tunay na maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit narito ang mas nakakagulat. Sa parehong pag-aaral, natuklasan na halos 9 sa 10 tao na mahigit 100 anyos ay walang ideya kung ano ang tamang hakbang kapag sila ay nag-iisa habang inaatake sa puso. Sila ay natatakot, naninigas, o mas malala pa, gumagawa sila ng mga bagay na lalong nagpapababa ng kanilang tsansa na makaligtas. Ako po si Dr. Benigno Manlapas, ang inyong doktor na laging nakaalalay at nagmamalasakit sa kalusugan ng ating mga lolo at lola. Ngayong araw, ibabahagi ko ang 7 simple at subok na tips na maaaring magligtas ng inyong buhay kung sakaling maranasan nyo ang nakakatakot na sitwasyong ito. Ang mga ito ay hindi mga sabi-sabi lamang o mga nabasa lang sa internet. Ang mga ito ay totoong hakbang na sinusuportahan ng pinakamagagaling na doktor sa puso at mga eksperto sa emergency mula sa mga sikat na ospital tulad ng Philippine Heart Center at mga institusyon sa ibang bansa. At ang number 1 tip na ibabahagi ko ay talagang kamangha-mangha. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang paggawa ng isang bagay na ito ng tama ay nagbibigay sa inyo ng parehong tsansa na mabuhay na parang may katabi kayong paramedic o nurse dyan mismo sa inyong sala. Napakabisa nito, kaya naman ang mga 911 operator ay sinasanay na ngayon upang ituro ito sa mga tumatawag sa telepono. At wala itong kinalaman sa pag-inom ng aspirin o anumang gamot. Bago tayo magsimula, paki-comment naman po sa ibaba ang inyong edad at kung saang bayan o lungsod sa Pilipinas kayo nanonood. Binabasa at sinasagot namin ang bawat komento kaya matutuwa kaming marinig mula sa inyo. Ngayon, simulan na natin. Ang ikapito, ayusin ang inyong emergency contact system. Magsimula tayo sa isang bagay na mukhang simple ngunit napakahalaga kapag bawat segundo ay mahalaga. Ang pagkakaroon ng maayos na emergency contact system ay higit pa sa paglalagay ng telepono sa tabi. Ito ay tungkol sa paghahanda para sa kung ano talaga ang nangyayari sa inyong katawan habang inaatake sa puso. Kapag nagsimula ang atake sa puso, ang inyong utak ay agad
na nagsisimulang mawalan ng oxygen. Sa loob lamang ng 15 hanggang 30 segundo, maaari kayong malito, mahilo, o hindi makagalaw sandali. Isang pag-aaral sa isang nangungunang journal sa emergency medicine ang sumuri sa P100 na kaligtas sa atake sa puso na mahigit anyos. Natuklasan na 2 sa bawat 3 sa kanila ay hindi man lang maalala ang sarili nilang address noong tumawag sila sa 911 o sa barangay. Hindi ito dahil makakalimutin sila. Ito ay dahil kapag ang utak ay hindi nakakakuha ng sapat na oxygen, mahirap mag-isip ng malinaw. Kaya heto mismo ang dapat niyong gawin ngayon bago pa man kayo magkaroon ng anumang sintomas. Una, isulat ang inyong buong address sa isang matingkad na kulay na card. Kung kayo ay nasa apartment o condo, isama ang numero ng unit. Idikit ang card na iyan sa tabi ng bawat telepono sa inyong bahay. Isulat din ang inyong phone number at anumang espesyal na instruksyon tulad ng gate code. Sunod, i-program ang 911 o ang numero ng emergency ng inyong lokal na ospital bilang number 1 speed dial sa lahat ng inyong telepono kasama na ang inyong cellphone. Alam ko na pwede naman kayong mag-dial ng 911 pero kapag kayo ay takot na takot at nanginginig ang inyong mga kamay, ang pagpindot sa isang buton ay mas madali kaysa subukang pindutin ang 3 magkakaibang numero sa tamang pagkakasunod-sunod. Panatilihing naka-charge ang inyong cellphone at laging abot kamay lalo na kapag matutulog na kayo. Sinasabi ng mga eksperto na maraming atake sa puso na hindi nakakaligtas ang pasyente ay nangyayari sa gabi, sa pagitan ng alas 10 ng gabi at alas 6 ng umaga kung saan ang kanilang telepono ay madalas naka-charge sa kabilang kwarto. Kung kayo ay namumuhay, mag-isa pag-isipan ang pagkuha ng medical alert button kung kaya ng budget. Pero heto ang mahalagang parte na nakakalimutan ng mga tao. Suotin nyo ito sa lahat ng oras kahit sa paligo. Napag-alaman sa isang pag-aaral na maraming senior na mayroon nito ay hindi ito suot noong nagkaroon ng emergency dahil tinanggal nila para maligo o matulog. At ito ay napaka-importante. Kung meron kayong anumang problema sa puso, sabihan ang isang pinagkakatiwalaang kapitbahay, sabihin na nating si Maring Susan o si Paring Boy. Bigyan sila ng spare key at pakiusapan silang tignan kayo kung makarinig sila ng kakaibang ingay o kung hindi nyo nagagawa ang inyong pang-araw-araw na routine. Sa isang apartment building, pwede niyong sabihan ang manager o guard. Ang mga taong ito ay pwedeng magpapasok sa mga paramedic o rescue team na makakapagligtas ng mahalagang minuto. Ngayon, dumako naman tayo sa isang bagay na makakapagbigay sa inyo ng mas mahalagang oras. Ang ika-6 alamin ang cough CPR method o ang pamamaraan ng pag-ubo. Ang tip na ito ay madalas nang pinag-uusapan pero ang bagong pananaliksik ay nagpapakita sa atin kung kailan at paano talaga ito makakatulong. Ang pamamaraang ito na minsan ay tinatawag na cough resuscitation ay gumagana sa pamamagitan ng paggamit ng malakas na ubo upang lumikha ng presyon sa inyong dibdib. Ang presyon na ito ay tumutulong na pisilin ang inyong puso at panatilihing dumadaloy ang dugo papunta sa inyong utak kapag ang inyong puso ay hindi tumitibok ng tama. Isang pag-aaral ang tumingin sa 240 pasyente na tinuruan ng teknik na ito. Natuklasan
na ang mga gumamit nito ng tama sa simula ng atake sa puso ay nanatiling gising ng humigit kumulang 1.5 minuto na mas matagal kaysa sa mga hindi gumawa nito. Maaaring mukhang hindi ito mahabang oras, ngunit ito ay higit pa sa sapat na oras para tumawag sa 911 o maabot ang inyong gamot. Heto ang eksaktong paraan para gawin ito nang tama sa mismong sandaling makaramdam kayo ng sintomas ng atake sa puso at bago nyo maramdaman na parang hihimatayin kayo gawin ito. Una, huminga ng napakalalim sagad hanggang kaya nyo para punuin ang inyong baga ng hangin. Pangalawa, umubo ng napakalakas at malalim na parang sinusubukan nyong ilabas ang plema mula sa kaibuturan ng inyong dibdib. Dapat itong maging malalim na ubo mula sa inyong tiyan, hindi maliit na ubo mula sa lalamunan. Pangatlo, ulitin ito ng paulit-ulit bawat 2 segundo nang walang tigil. Malalim na hinga tapos malakas na ubo. Malalim na hinga, malakas na ubo. Ang ritmo ay dapat malakas at tuloy-tuloy. Ang nangyayari sa loob ng inyong katawan ay kamangha-mangha. Bawat malalim na paghinga ay humihila ng oxygen at bawat malakas na pag-ubo ay pumipisil sa inyong puso na nagpapanatili sa pagdaloy ng dugo. Sa madaling salita, kayo mismo ang nagpapamekaniko ng bomba ng inyong puso kapag hindi nito magawa ang trabaho nito ng tama. Gayunpaman, at ito ay labis na mahalaga, ang paraan ng pag-ubo na ito ay gumagana lamang kung kayo ay gising pa at may malay. Hindi ito gumagana sa lahat ng uri ng atake sa puso, lalo na kung ang ugat ay tuluyang barado. Kaya naman dapat nyo lang itong gamitin habang naghihintay kayo ng tulong na dumating. Hindi ito kailanman pamalit sa pagtawag sa 911. Sinasabi ng mga nangungunang doktor na ang teknik na ito ay pinakamabisa sa unang 30 hanggang 60 segundo ng mga sintomas, kaya napakahalagang malaman ito ng maaga. Wala na kayong oras para i-search ito sa internet kapag kailangan nyo na. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na maaaring ikagulat nyo tungkol sa isang karaniwang gamot. Bago tayo magpatuloy, kung nakakatulong sa inyo ang video na ito, pakipindot naman po ang like button para mas maraming senior citizen pa ang makakita nito at mag-subscribe sa ating channel. Mayroon pa kaming mas maraming magagandang health tips para sa mga senior na darating araw-araw at siguradong ayaw nyong aming samahan nyong mamiss ang mga iyon. Ang ikalima, ang tamang paraan ng pag-inom ng aspirin na talagang gumagana. Halos lahat ay nakarinig na tungkol sa pag-inom ng aspirin habang inaatake sa puso. Pero ang hindi alam ng karamihan ay may espesyal na paraan ng pag-inom nito na nagpapabilis ng bisa nito ng hanggang 50%. Ipinakita ng mga eksperto sa puso na ang paraan ng pag-inom nyo ng aspirin ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba kung gaano kabilis kayong matutulungan nito. Una, pag-usapan muna natin saglit kung ano ang ginagawa ng aspirin. Ang atake sa puso ay karaniwang sanhi ng maliit na namuong dugo o blood clot na humaharang sa daloy ng dugo papunta sa inyong puso. Ang aspirin ay tumutulong na mapalabnaw ng konti ang inyong dugo para makalusot ito sa bara at maiwasan
ang pagkasira ng kalamnan ng puso. Isang malaking pag-aaral sa 7,000 pasyente ng atake sa puso ang nakatuklas na ang pag-inom ng aspirin sa unang oras ay nagpababa ng panganib ng kamatayan ng 23%. Ngunit heto ang pinakamahalagang bahagi na madalas magkamali ang mga tao. Dapat niyong nguyain ang aspirin, huwag itong lunukin ng buo kasama ng tubig. Kapag nginuyan niyo ito, ang gamot ay pumapasok agad sa inyong katawan sa pamamagitan ng lining ng inyong bibig. Kung lulunukin niyo ito ng buo, kailangan niyo pang maghintay na tunawin ito ng inyong tiyan. Ang pananaliksik ay nagpakita na ang nginuyang aspirin ay nagsimulang tumalab sa loob ng humigit kumulang 14 na minuto, pero ang nilunok na aspirin ay tumagal ng 26 na minuto. Kapag ang puso nyo ay hindi nakakakuha ng oxygen, ang 12 minutong iyon ay napakahalaga. Ang tamang dami ay isang regular strength na aspirin na 325 mg. Iyan ay katumbas ng 4 na baby aspirin o yung mababang dosis na madalas nating makita gaya ng Aspilet na 80 ml, kumuha ng 4 nito. Kahit na ang mayroon lang kayo ay yung coated na klase na mas magaan sa tiyan, kailangan nyo pa rin itong nguyain. Masama ang lasa nito, pero sulit naman para mas mabilis tumalab ang gamot. Magtabi ng bote ng regular aspirin sa ilang lugar, tulad ng inyong kusina, sa inyong kotse, at sa inyong pitaka o bag. I-check ang expiration date tuwing 6 na buwan. At isang napakahalagang paalala, kung umiinom na kayo ng low-dose aspirin araw-araw, para maiwasan ang problema sa puso, kailangan nyo pa ring inumin ang extra full dose na ito habang inaatake sa puso. Ang maliit na pang-araw-araw na dosis ay hindi sapat sa isang emergency. Siyempre, huwag uminom ng aspirin kung kayo ay allergic dito. At kung kayo ay umiinom ng mga iniresetang pampalabnaw ng dugo o blood thinners, dapat niyong tanungin ang inyong doktor ngayon kung ano ang dapat niyong gawin sa isang emergency. Ngayon, pag-usapan natin ang posisyon ng katawan na maaaring magpanatili sa inyong buhay. Ang ika-4, pumwesto sa tamang posisyon. Ang paraan ng pagpuposisyon ng inyong katawan habang inaatake sa puso ay maaaring may malaking epekto sa daloy ng dugo sa inyong puso at utak na nagbibigay sa inyo ng kritikal na oras hanggang sa dumating ang tulong. Sa katunayan, ang mga gabay mula sa mga eksperto ay nagpapakita na ang tamang posisyon ay makakatulong sa inyo na mapanatili ang presyon ng dugo at manatiling may malay ng hanggang 40% mas matagal habang may emergency sa puso. Heto ang eksaktong dapat gawin. Una, huwag na huwag hihiga ng patag o flat sa inyong likod, maliban na lang kung pakiramdam nyo ay hihimatayin na kayo. Ang paghiga ng patag ay maaaring magpalala ng inyong mga sintomas sa pamamagitan ng pagbabawas ng daloy ng dugo pabalik sa puso. Sa halip, umupo at sumandal ng bahagya sa anggulong humigit kumulang 45 degrees. Magagawa niyo ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga unan sa inyong likuran, sa sofa o kama, o sa pamamagitan ng pag-upo at pagsandal sa pader. Ibaluktot ang inyong mga tuhod at panatilihing nakalapat ang inyong mga paa sa sahig.
Ito ay tinatawag na semi-Fowler's position at nakakatulong ito sa tatlong pangunahing paraan. Ginagamit nito ang gravity para bawasan ang hirap ng inyong puso. Ginagawa nitong mas madali ang paghinga sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maluwag na espasyo sa inyong diaphragm para lumawak. Tumutulong ito na maiwasan ang pag-ipon ng tubig sa inyong baga na isang karaniwang panganib kapag inaatake sa puso. Kinumpirma ito ng isang pag-aaral na natuklasang ang mga pasyente sa posisyong ito ay may 35% mas magandang oxygen saturation kaysa sa mga nakatayo o nakahiga ng patag. Ngayon, kung magsimula kayong mahilo o parang mahihimatay, kailangan niyong bumaba sa sahig. Pero gawin ito ng dahan-dahan at ligtas. Huwag basta babagsak. Gumamit ng muebles para alalayan ang sarili habang binababa ang katawan. Kapag nasa sahig na gumulong sa inyong kaliwang bahagi o tagiliran. Ito ang standard na recovery position. Ang pagbaluktot sa inyong itaas na tuhod ay tutulong na panatilihin kayong matatag. Ang paghiga sa inyong tagiliran ay nagpapanatiling bukas ng inyong daanan ng hangin at napakahalagang pinipigilan kayong mabulunan kung sakaling magsuka kayo na nangyayari sa halos 30% ng mga inaatake sa puso. Sa huli, asikasuhin ang huling dalawang detalyeng ito. Una, luwagan agad ang anumang masikip na damit. Tanggalin ang butones ng inyong kwelyo, luwagan ang inyong sinturon o belt, at tanggalin ang anumang scarf. Ang simpleng pagluwag ng sinturon ay maaaring mapabuti ang antas ng oxygen sa dugo. Pangalawa, manatiling presko pero hindi giniginaw. Karaniwang pinagpapawisan kapag inaatake sa puso, pero huwag magtalukbong ng kumot dahil ang sobrang init ay nagpapahirap sa trabaho ng puso. Kung kaya nyo buksan ang bintana para sa sariwang hangin, pero manatili sa loob kung saan madali kayong makikita. Ngayon, para sa isang bagay na parang kabaligtaran ng inaasahan, pero napatunayan ng siyensya. Ang ikatlo ang paraan ng kalmadong paghinga o calm breathing method. Kapag inaatake kayo sa puso, natural lang na magpanik at maghabol ng hininga na humihinga ng napakabilis at mababaw. Pero ito ay lalong nagpapalala ng sitwasyon. Pinipigilan nito ang inyong puso at utak na makuha ang oxygen na kailangan nila. Pinag-aralan ng mga doktor ang 300 pasyente sa puso. Natuklasan nila na ang mga taong gumamit ng espesyal na kalmadong paghinga habang inaatake ay may 40% mas kaunting pinsala sa kalamnan ng puso kumpara sa mga nagpanik at huminga ng mabilis. Ang teknik na ito ay isang uri ng belly breathing o paghinga gamit ang tiyan. Heto ang eksaktong gagawin nyo. Una, huminga ng dahan-dahan sa ilong sa bilang na 4. Habang humihinga papasok, dapat niyong maramdaman na lumalaki ang inyong tiyan, hindi ang inyong dibdib. Pangalawa, pigilin ang hiningang iyon sa bilang na 4. Pangatlo, huminga palabas ng napakadahan-dahan sa bibig sa bilang na 6 na parang dahan-dahan kayong umiihip ng mga kandila sa birthday cake. Ang mas mahabang paghinga palabas ay ang pinakamahalagang bahagi. Nagpapadala ito ng senyales sa inyong katawan na kumalma, na nagpapabagal sa tibok ng puso, at ibig sabihin ay hindi kailangang magtrabaho ng sobra ng inyong puso. Ang simpleng trick sa paghinga na ito ay gumagawa
ng ilang kamangha-manghang bagay ng sabay-sabay. Tinutulungan kayong makuha ang pinakamaraming oxygen sa bawat hinga. Mapapabagal nito ang tibok ng puso ng 10 hanggang 15 beats kada minuto. Tinutulungan din nito ang inyong mga ugat na mag-relax at bumuka na nagpapababa ng inyong blood pressure at tumutulong na maiwasan ang pagpanik ng katawan na nagpapalala sa atake sa puso. Ang susi ay alalahaning huminga gamit ang tiyan, hindi ang dibdib. Pwede nyo itong praktisin sa pamamagitan ng paglalagay ng isang kamay sa dibdib at isang kamay sa tiyan. Kapag huminga kayo, papasok ang kamay sa tiyan ay dapat gumalaw ng mas malaki kaysa sa kamay sa dibdib. Maaaring medyo kakaiba ang pakiramdam sa simula, lalo na kapag natatakot kayo, pero kung papraktisin nyo ito ng ilang minuto araw-araw, habang maayos ang pakiramdam nyo, mas magiging madaling alalahanin ito sa oras ng emergency. Subukang magbilang ng malakas habang humihinga kung kaya. Nakakatulong ito sa ritmo. At kung kausap nyo ang 911 o emergency hotline, nalalaman ng nasa kabilang linya na may malay pa kayo. Ngayon, lumipat tayo sa isang bagay na hindi man lang naiisip ng karamihan. Ang ikalawa, ihanda ang pinto para sa tulong. Ang susunod na tip na ito ay tungkol sa isang nakakatakot na problema na madalas mangyari. Dumating na ang mga rescuer o paramedic sa inyong bahay pero hindi sila makapasok dahil nakalock ang pinto. Ang isang nakalock na pinto ay maaaring magpaantala ng tulong ng average na 10 minuto. Nakakalungkot, maraming namamatay dahil lang hindi nakarating ang tulong sa tamang oras. Heto mismo ang pwede niyong gawin para masigurong hindi ito mangyayari sa inyo kailanman. Sa mismong sandaling makaramdam kayo ng sintomas ng atake sa puso, bago nyo gawin ang iba pang bagay, pumunta at i-unlock ang inyong pinto sa harap o ang inyong gate. Gawin ito agad habang may lakas pa kayong maglakad. I-unlock ito at kung kaya nyo iwan itong nakabukas ng konti. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga taong nag-unlock ng kanilang pinto bilang pinakaunang hakbang ay may mas malaking tsansa na mabuhay kaysa sa mga naghintay hanggang matapos tumawag sa 911. Bakit? Dahil karamihan sa mga tao ay nawawalan ng kakayahang tumayo o maglakad sa loob ng 3 hanggang 5 minuto mula nang magsimula ang malalang atake sa puso. Kapag kayo ay nasa sahig na hindi na kayo makakatayo para buksan ang pinto na iyon, heto pa ang ilang matalinong ideya. Kung maaari, buksan lahat ng ilaw sa inyong bahay. Sinasabi ng mga paramedic na ang bahay na maliwanag ay madaling makita mula sa kalye. Kung araw naman, pwede kayong magsabit ng matingkad na tuwalya o damit sa inyong bintana sa harap. Kung nakatira kayo sa kondo o apartment, tumawag muna sa 911 tapos tumawag agad sa front desk o security guard. Pwede nilang salubungin ang ambulansya sa entrance at dalhin sila diretso sa inyong pinto. Magtabi ng pito o whistle sa tabi ng inyong kama at sa inyong keychain. Kung hindi kayo makapagsalita, makakagawa pa rin kayo ng ingay para mahanap kayo ng mga tao. Gumawa ng emergency information sheet na may pangalan nyo, mga gamot, allergies at kondisyon sa kalusugan. Idikit ito sa likod ng inyong pinto kung saan makikita ito ng mga paramedic. Tandaan, bawat segundo ay mahalaga
at ang nakalak na pinto ay pwedeng maging dahilan ng hindi pagkaligtas. At ngayon, para sa number 1 at pinakamahalagang tip na pwedeng magligtas ng inyong buhay. Ang una, ang paggamit ng nitroglycerin sa tamang paraan. Ang kamangha-manghang pag-aaral na iyon ay nakatuklas ng isang bagay na ikinagulat kahit ng mga pinakamagaling na doktor sa puso. Ang mga pasyenteng gumamit ng nitroglycerin ng tama sa loob ng unang 3 minuto ng atake sa puso ay may parehong tsansa na mabuhay gaya ng mga taong may kasamang paramedic. Ang pinakamahalagang salita doon ay tama o correctly dahil karamihan sa mga taong may nitroglycerin ay hindi ito nagagamit ng tama sa emergency. Ang nitroglycerin ay gumagana sa pamamagitan ng mabilis na pagpapabuka ng inyong mga ugat. Ginagawa nitong mas madali para sa inyong puso na mag-pump at pinapaganda ang daloy ng dugo. Minsan ay napipigilan pa nito ang atake sa puso na lumala. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang maagang paggamit nito ay nakakapagbawas ng panganib ng kamatayan ng 35% at kayang bawasan ang pinsala sa kalamnan ng puso ng kalahati. Kung meron kayong anumang panganib sa sakit sa puso, tulad ng pagiging over 60, may high blood pressure diabetes, o lahi ng may sakit sa puso, dapat kayong makipag-usap sa inyong doktor tungkol sa pagkuha ng reseta para sa emergency nitroglycerin. Heto ang eksaktong tamang paraan ng paggamit nito. Una sa pinakaunang senyales ng pananakit ng dibdib o ibang sintomas, umupo agad. Huwag na huwag iinom ng nitroglycerin habang nakatayo dahil pwede nitong mapababa ang inyong blood pressure ng napakabilis na maaari kayong himatayin. Pangalawa, maglagay ng isang maliit na tableta sa ilalim ng inyong dila. Huwag itong ilagay sa ibabaw ng dila at huwag itong lunukin. Hayaan itong matunaw doon ng tuluyan. Maaaring makaramdam kayo ng kaunting tingle o panginginig na ibig sabihin ay gumagana ito. Pangatlo, mag-set ng timer ng 5 minuto. Kung ang sakit ay hindi bumuti pagkalipas ng 5 minuto, kumuha ng pangalawang tableta sa ilalim ng dila. Pang-apat, mag-set ulit ng 5 minutong timer. Kung may sakit pa rin, pwede kayong kumuha ng pangatlong tableta. Pang-5, hindi kayo dapat uminom ng higit sa 3 tableta sa loob ng 20 minuto. Tumawag sa 911 kung hindi nyo pa nagagawa. Napakahalagang itago ng maayos ang inyong nitroglycerin. Nawawalan ito ng bisa kapag luma na o naaarawan at naiinitan. Panatilihin ito sa orihinal nitong madilim na buteng bubog at kumuha ng bagong reseta tuwing 6 na buwan. Magtabi ng bote sa ilang lugar gaya ng inyong nightstand at sala, pero huwag sa mainit na kotse o sa mainit na banyo. At heto ang isang babala na nagliligtas ng buhay. Kung umiinom kayo ng gamot para sa erectile dysfunction tulad ng Viagra Cialis o Levitra, hindi kayo pwedeng uminom ng nitroglycerin. Ang kombinasyon ay maaaring magdulot ng nakamamatay na pagbagsak ng inyong blood pressure. Siguraduhin alam ng mga paramedic ang lahat ng gamot na iniinom nyo. Sa huli, pinakamainam na nguyain muna ang aspirin at pagkatapos ay gamitin ang nitroglycerin. Ang paggamit ng pareho ay nagbibigay sa inyo
ng pinakamagandang tsansa. Ang 7 tips na ito ay tunay na maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kung sakaling atakihin kayo sa puso habang nag-iisa, ang pinakamahalagang bagay ay praktisin ang mga bagay na ito ngayon habang kayo ay kalmado. Balikan ang breathing exercise. I-check ang inyong supply ng aspirin. Siguraduhing handa ang inyong emergency plan ngayong araw. Ibahagi ang impormasyong ito sa bawat taong mahalaga sa inyo. Mga lolo at lola, ang mahalagang aral na gusto kong iwan sa inyo ay ito. Ang kahandaan ay ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal sa inyong sarili at sa inyong pamilya. Huwag nating iasa sa swerte ang ating buhay. Ang kaalaman at paghahanda ang pinakamagandang sandata para protektahan ang inyong puso. I-print nyo ang mga hakbang na ito at ilagay kung saan nyo makikita. Ang pagkakaroon ng gabay ay pwedeng magligtas ng inyong buhay. Tandaan ang mga tips na ito ay para tulungan kayo sa mga kritikal na minuto hanggang sa dumating ang mga rescuer o paramedic. Ngayon gusto naming marinig mula sa inyo. Kayo ba o ang inyong mahal sa buhay ay nakaranas na ng emergency sa puso habang nag-iisa? Ano ang isang bagay na sana ay nalaman nyo noon? Pakishare naman ang inyong kwento sa comments. Malay nyo makatulong ito na magligtas ng buhay ng iba. Paki-subscribe na rin sa ating channel at i-share ito sa lahat ng inyong kakilala. Maraming salamat sa panonood. Ako po ulit si Dr. Benigno Manlapas. Ingat po kayo palagi.